Dito po sa mundo ng cryptocurrency, patuloy po ang pag-usbong o paglabas ng iba't ibang klase ng tokens. Pero isang malaking tanong ngayon ang bumabalot sa industriya. Bakit tila meme coins ang nangunguna sa market cycle na ito? Ano po ang dahilan ng biglaang pagsikat ng mga ito at bakit parang hindi na utility tokens ang pinapansin ng mga investors? Ayon po kay Ginoong Chris Giancarlo, dati pong chairman ng Commodity Futures Trading Commission or CFTC, isa raw sa mga may kasalanan sa paglakas ng meme coins ay walang iba kundi ang US Securities and Exchange Commission o SEC. Yan, totoo kaya ito? At kung gayon, paano ito nakakaapekto sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast? Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Ayan, ayon po kay Ginoong Chris Giancarlo, isa sa mga dahilan kung bakit nag-dominate ang meme coins ay ang matinding regulasyon ng SEC laban sa mga altcoins. Sa isang interview sa Thinking Crypto Podcast, binanggit niya na ang SEC ay sumugod sa kahit anong may tunay na halaga. Kaya ang natira na lang sa crypto market ay ang mga meme coins na halos walang intrinsic value. Sa madaling salita, dahil po sa sunod-sunod na enforcement action ng SEC, maraming utility tokens ang naipit sa regulasyon. Ang mga token na may tunay na use case ay inakusahan bilang securities, kaya maraming project ang natakot at tumigil sa kanilang operasyon. Dahil dito ay maraming crypto investors ang nag-shift sa meme coins na hindi nangangailangan ng utility, kaya lumakas po ang demand sa ganitong klase ng assets. Ngayon ay ano po ang sinasabi naman ni Ginoong Xiangping Xiao tungkol dito? Hindi lang po si Ginoong Giancarlo ang nagsabi ng ganitong pananaw. Ayon naman kay Ginoong Xiangping Xiao o mas kilala bilang ZZ, siya po ang dating CEO ng Binance, ay may malaking papel din ang SEC sa pag-usbong ng mga meme coins. Sa kanyang pahayag ay sinabi niyang sa loob ng 4 na taon, isang makapangyarihang regulatory agency ang nagsampa ng kaso laban sa halos lahat ng utility tokens. Mali na pinapalabas na sila ay mga securities. Kaya ang mga tao ay nagsimula pong mag-launch ng mga meme coins. Kaya yan po yung kanyang aktual na sinabi rito. Dahil po sa matinding regulasyon ay maraming crypto projects ang hindi po naglakas loob na mag-launch ng utility tokens. Sa halip ay mas pinili po nilang gumawa ng meme coins na hindi makokontrol ng SEC. Nangyari po ito dahil karamihan sa meme coins ay walang real-world application, kaya mahirap po itong i-classify bilang securities. Ibig sabihin ay hindi po ito madaling habulin ng SEC sa ilalim ng kasalukuyang batas. Ngayon ay bakit po lumala ang meme coin craze? Ayan, dahil po sa ganitong sitwasyon ay nagkaroon po ng massive hype sa meme coins. Nakita ng mga tao na hindi po ito gaanong naatake ng regulators. Kaya dumami po ang mga naglabasan mula po sa Dogecoin, Shiba Inu at iba pang mga bagong meme-based cryptocurrencies. Ang problema, marami sa mga ito ang walang tunay na halaga. Kaya nagbunga ito ng maraming scam at saka pump and dump schemes na naloko ang maraming mga investors. Maraming social media influencers, celebrities at maging mga politiko ang nakisawsaw sa meme coin craze. Sa katunayan ay may ilang high-profile na tao ang nag-launch pa ng kanilang sariling meme coins na naging kontrobersyal. Dahil dito ay marami pong nag-aalala na baka lalo pang lumala ang sitwasyon na maaaring magdulot ng malaking risk sa crypto market. Ngayon ay may pag-asa pa ba para sa mga utility tokens? Ayan. May magandang balita naman po. Ayon po sa mga eksperto, tila nagkakaroon na ng pagbabago sa regulasyon ng crypto sa US. Sa ilalim po ng administrasyon ni Pangulong Donald Trump, tila nagiging mas pro-crypto po ang mga pulisiya. Isa sa mga hakbang na ginawa ng SEC ay ang launching ng Crypto Task Force upang gumawa ng mas maayos na regulasyon. Ibig sabihin ay posibleng magkaroon na ng mas malinaw na guidelines para sa mga utility tokens na maaari pong magbigay daan sa pagbabalik ng mas maraming real value projects sa crypto space. At ngayon ay ano naman ang maaaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiasts. Yan, para sa atin ay mahalaga pong maging maingat sa mga meme coins. Dahil sa hype,
marami po ang natutuksong pumasok ng hindi nag-aaral kung paano po gumagana ang mga ito. Tandaan, ang meme coins ay highly volatile. Pwede po itong biglang lumipad ang presyo, pero pwede na rin itong bumagsak sa isang iglap. Kaya mahalaga po ang tamang risk management at saka due diligence bago po sumali sa mga ganitong investments. Kung mas magiging malinaw po ang crypto regulation sa US at sa buong mundo, maaaring bumalik po ang kumpiyansa ng mga investors sa utility tokens. Ito ay magandang balita para sa mga gustong mag-invest sa projects na may long-term value at tunay na use case. At ayan, bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi rito. Ayan, masasabi po nating may malaking papel ang SEC sa kasalukuyang kalagayan ng crypto market. Dahil sa kanilang agresibong regulasyon, maraming utility tokens ang natakot at naipit. Kaya napilitang lumipat ang mga investors sa mga meme coins. Ngunit hindi rin natin masisisi ang mga tao kung bakit sila nahumaling dito. Sa isang market na punong-puno ng restrictions, minsan ang natitira na lang ay ang mga walang halaga pero madaling i-trade. Yan, para sa atin, ang pinakamahalagang aral dito ay ang pagiging mapanuri sa ating investments. Huwag pong padadala sa hype at siguraduhin na uunawaan ang risk ng bawat asset na ating pinapasok. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.